Part 27. Dan, decide now, before I change my mind, naiiyak kong sabi. Napasinghot ako. Tinitigan niya muna ako ng matagal bago nagsalita, 2 years. Can you wait for me for 2 years, Dan? Mahina niyang sabi. Natawa ako habang marahas na pinalis ang mga luha. 2 years. It's just damn 2 years. I can wait for you. But only 2 years, my wife. Kasi, kung hindi mo ako babalikan dito, ako na mismo, ang siyang unang bibitaw sa itang dalawa. Seryoso ko na siyang tinignan, napaawang ang kanyang labi. Napalunok na lang siya at umiwas ng tingin. Isinilid ko ang aking mga kamay sa magkabilang bulsa ko at tumayo ng tuwid. So, paano? See you after 2 years, Thina. I hope that when you are far away from me, isipin mong may asawa kang naghihintay sa'yo rito. Kasi ako, Thina, ganun ako lagi sa'yo. Hindi ko na piniling magsalita siya. Tinalikuran ko na ang mahal kong asawa. I hope that she'll find freedom for 2 years. At sana talaga balikan niya ako. Dahil kung hindi na, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Tumayo na ako noong nagsalita ang piloto ng eroplanong sinasakyan ko, at inanunsyo kung nasaan na kami. Nang nasa bakana na ako noon at tanaw na ang port area ng Ninoy International Airport, hindi ko mapigil ang huminga ng malalim at matamlay na napangiti. Nasa Pilipinas na rin ako, sa wakas. After almost 4 years. Bumaba na ako, pero ang bigat ng mga paa ko sa bawat pagyapak ko sa kalsada. Marami rin akong nakasabayang mga Pilipino at di kagaya ko, masayang masaya sila. Puro OFW sila, sa tingin ko. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng inggit lalo na nang may nakita akong isang kumpol ng magkakamag-anak na nagyayakapan habang nakatayo na ako sa exit point patungo sa labas. Sa pag-oobserba ko, tingin ko, iyong lalaki ay kakauwi lang galing ibang bansa. Yakap na yakap niya ang kanyang asawa. Parehas na bumubuhos ang kanilang mga luha habang matamang nagtitinginan sa isa't isa. Ramdam ko ang pagmamahal nila sa isa't isa. Napaiwas ako ng tingin. Damat, ang aga ko namang masaktan. Lumayo na ako dahil baka lumabas pa na bitter ako. Pumara ako ng isang taxi. Habang bumibiyahe na sa kahabaan ng coastal ay tumunog ang cellphone ko, hudyat na may tumatawag. Thina, baritonong boses ang sumalubong sakin. Dad, kumusta po? Tanong ko sa kabilang linya. Bumagsak ang tingin ko sa rear mirror. Diretso lang ang tingin ng driver sa kalsada. Ayos lang. Sabi ko naman sa'yo na susunduan ka na namin dyan sa airport, di ba? Tunog pagtatampo niyang sabi. Nasan ka na? Sa coastal, Dad. Di ba po, I told you, too, that I can handle myself. Dun pa nga lang na nag-iimpake ako ng gamit sa Amerika, panay na ang politok niyo sakin, pabiro kong sabi. Rinig ko ang pagbuga niya ng hangin. Saan ang diretsyo mo, iha? May kikitain lang po akong kaibigan, Dad. Then, sa Jen. Try na po ang sunod. Okay. Akala ko ay doon na natapos ang pag-uusap namin at puputulan na ni Dad, ang tawag, ngunit, nagulat ako nang muli siyang magsalita. Thina, whatever the results of this, always remember that I'm here for you. Napahawak ako sa dibdib ko. Sumulyap ako sa mga gintong bintana ng Hyatt Hotel. I'm getting emotional yet nothing happened still. Damn it. Thank you, Dad, sambit ko. Tinapos ko na ang tawag sa pagsabi ni I love you sa kanya. Hindi pa ako nakakabawi sa nararamdaman ko. Ay muling tumunog ang cellphone ko. This time, Viber naman ang lumitaw sa screen ng phone ko. Hello, tumikim ako noong naging garalgal ang boses ko. Nilayo ko agad ang cellphone ko sa tainga dahil sa sobrang hyper ng nagsalita. Napailing ako. Simula noong nag-uusap kami, parati akong nagugulat sa ganito niyang kilos. Hindi talaga ako sanay. Hoy, ba't hindi ka nagsasalita dyan? Pagtataka niya, bumubungis-ngis sa kabilang linya. Wala naman. Kiming sabi ko. Heist. Ito naman, parang lantang gulay kung magsalita. Nasan ka ba? Along Baclaran Church Road. Wait a second. Are you in the Philippines now? Laking gulat niyang tanong. Gustuhin ko mangumiwi noong magmura siya ay ngumisi tuloy ako. Oo. Bigla ko ulit nilayo ang phone ko sa pagtili niya ng malakas. Napatingin pa si Manong sa akin gamit,
ang rear mirror dahil sa reaksyon ko. Mukhang rinig din niya ang boses ng nagsalita. "Oh, my God!" she exclaimed in happiness. "At last, nakauwi ka na rin." Masaya niyang sabi. "Pasensya na kung hindi ko nasabi sa iyo agad. Gusto ko muna kasing ilihim sa lahat ng tao na nandito ako." "Ayos lang. Alam mo naman na matagal ko nang hinihiling sa'yo na umuwi ka na, hindi ba?" Bumuntong hininga ako. "Oo nga, kaso, nauudlot dahil marami akong kailangan na asikasuhin. Kailangan ko pang bantayan si Mom, dahil katatapos lang ng heart operation niya. I just hope, Thina, that your main plan is to see Dan. 3 years din yun. I think, ito na iyon, though, ayaw kitang pangunahan." "Hindi ko alam, Jessica. Pasuko na ako. Pasuko na. Thina naman, wala pa tayong alam, di ba? Heto na ka naman, pinapangunahan ka na naman ng doubts. Alamin mo muna kaya ang nangyari." May bahid ng irites sa kanyang boses. "Alam ko na ang lahat. Lahat-lahat, Giz." Natahimik siya sa kabilang linya. Biglang sumagi sa isip ko, ang usapan namin ng private investigator na inupahan ko upang sundan si Dan. "Bakit mo nilihim sakin ang mga nalalaman mo, Mr. Escalante?" Puno ng galit kong tanong noong nasa tapat ko na si Mr. Domingo. Nasa isa kaming high-end restaurant di kalayuan sa kondo ko sa LA. Hindi ko man lang ma-appreciate ang bagsak ng snow sa mga nalaman ko. Napayuko ang kaawa-awang lalaki. "I've hired him as my private investigator matapos noong, hindi ko mabalikan si Dan 1 taon na ang nakalilipas. I'm sorry, ma'am. Your dad ordered me not to tell you what I've learned." Hindi niya may angat ang tingin sakin. "He ordered you." Parang gusto ko tuloy matawa sa inis. "Ako ang nag-hire sa'yo, di ba? Ako ang gumagastos ng pamasahe mo rito ay pabalik. Then, you must be reporting to me. Pero, galing pa rin ang sinusweldo ko sa inyong ama, madam. Isa pa, ginawa niya lang po iyon, dahil nag-aalala siya sa inyo," paliwanag niya. Ayokong tanggapin ang mga dahilan niya na wala sa huwisyo. Hindi niya alam, pero, ang pinag-uusapan namin dito ay maaaring pagkawala ng taong mahal ko. "Let's stop this. I want to see the pictures." Bigla akong kinain ng kaba, iyong puso ko ay bumibilis ang pintig. Pinahandaan ko na ito, ngunit, alam kong iba pa rin pag nandito na. Umupo muna si Mr. Escalante sa harapan ko. Habang abala niyang kinukuha sa itim na briefcase ay dumating naman, ang isang waiter doon. Humingi lang ako ng tubig dahil ayokong magtagal dito. "I want to go home after this. I want to see my husband." "You, Mr. Escalante, what do you want?" Tanong ko sa accent na nararapat sa kung saan kami ngayon. "A water will do, madam," saad niya sa mababang boses. Iyon ang mga sinabi ko sa waiter at hindi nagtagal ay umalis na rin ito. "Madam, inside this envelope are the pictures that you're wanting to see," pahayag niya at ipinatong lamesa. Gamit ng mga daliri ay tinulak niya papalapit sa akin iyon. Nanuyo ang lalamunan ko habang tinatitigan ito. Nakakaramdam na ako ng init sa batok ko. I have to be brave. I have to be. "Okay, you can go now." Kinagat ko ang aking ibabang labi, para tumigas ang boses ko. "Who?" Gulat niyang tanong. Sabi ko, "Pwede ka nang umalis. Check your ATM. Nandun na ang payment ko sa'yo." Malamig ko siyang tinignan. Hindi na siya nagsalita pa at pagkatapos noon ay iniwan na ako. Bumagsak na ang tingin ko sa brown envelope. May kung anong nag-uudyok sa isip ko na buksan na ang envelope para matapos na ang sakit. Pero, may isa ring nagsasabi na dapat ay hindi ako rito maglabas ng emosyon kapag nakita ko na. Umalis na ako sa resto at naghanap ng lugar na malayo sa lugar ko at kina mama. Nakita ko ang isang seaside roon at napagdesisyonan kung doon muna manatili. Hapon na at hindi ganun katirek ang araw. Sumasayaw sa hangin ang mga dahon ng mga puno at ilan dito ay naglalagasan na. Ganitong panahon din noong nakilala ko si Dan. Umupo ako sa isang puting bench doon. Kaharap ko ang dagat na payapang umaalon. Sumasalamin ang araw na unti-unti ay nawawala na sa mga ulap. Bumantong ako ng isang malalim na hininga. Dahan-dahan kong binuksan ang envelope. At nang makuha ko ang mga laman noon, muntik ko pang mabitawan.
Ang litrato ng makita ko asawa ko na nakaakbay sa isang babae. Masaya silang nagtatawanan kasama nina Erwin. Nag-init ang sulok ng aking mga mata at biglang nanginig ang labi ko. Kung tutuusin ay may karapatan pa akong magalit sa kanya, dahil pambabae itong ginagawa niya, pero, di ko magawa, Dan. Waited for me for 2 damn years. At sa mga panahon na iyon ay hindi ko man lang sinagot ang lahat ng emails at Viber niya, dahil gusto ko munang mawala ang sakit ng pagkawala ng panganay sana namin. Alam kong kapag kinausap ko siya ay baka ibuntun ko sa kanya, ang sama ng loob ko. I want to heal myself first. Pero, hindi ko ginusto ba magtatagal ako rito sa Amerika. If Dan would only know how much I wanted to see him every day. How I'm missing him so bad. Isa-isa ng pamatak ang mga maiinit na tubig sa pisngi ko. I can't blame him. Maybe he got tired of me. Pero, ang sakit lang. I know for so many years that Dan was really faithful to me. Ako lang ang hindi siya pinagkatiwalaan. And same goes with him. He didn't trust me, yes, but now I understand why. And it's because he's afraid of losing me. Kahit na kinukurot ng matindi ang puso ko ay ginawa ko pa ring titigan, ang naturang babae. Maalon ang itim nitong buhok. Matangkad at may pagkamorena. Nakaitim siyang long gown noong mga oras na iyon ngunit mukha siyang disente at edukada. Nangangislap ang mga mata nito at nakatuon ang tingin sa kanya ni Dan. Hindi ko napapansin na nagsisimula na pala akong humagulol. Was he really became tired of understanding my tantrums? Nagsawa na ba siya sa akin? Does his feelings fade away? Did he already realize that there's someone who can love him better than me? Napabalik ako sa huwisyo noong nagsalita si Giz sa kabilang linya. Are you giving him up now? Napaawang ang labi ko. Naumid ako. Gusto kong magsalita pero hindi ko alam ang sasabihin. Ma'am, nandito na po tayo sa Gilligan's. Napatingin ako sa anunsyo nung driver. Lumunok muna ako bago magsalita, sige po. Binalik ko ang atensyon kay Jessica. Giz, saka na kita sasagutin. Nandito na ako sa pupuntahan ko. Balitaan mo ako, ha? Bilin niya. Napangiti ako. Oo. Nagbayad na ako sa driver at tuluyan nang tinungo ang lugar. Naglangaling nga muna ako bago ako, ang tingin ko sa hinahanap ko. Agaran kong nilapitan ang nakatalikod na lalaki na nakasuot ng bulk suit at nakaupo. Jeronimo, tawag ko at kinulbat siya. Napalingon si Jeronimo sa akin. Nginitian niya ako ng matipid. Kumusta na kayo, ma'am? Umupo ako sa harapan niya at sinuklian din siya ng isang ngiti. Ayos lang, ikaw. Ayos lang din, ma'am. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Ma'am, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam niyo po siguro kung bakit. Alam ko, pagputol ko at ngumiti. I can hide this pain through smiling. You'll see. Iniabot niya sa akin ang puting sliding folder. Tinitigan ko muna iyon ng matagal bago ko kinuha. Pinaghandaan ko na lahat. Ang damdamin ko at ang reaksyon ko. Pero, noong mga panahon na iyon ay bigla akong nanlamig. Sumasakit ang ulo ko, lalo na nang buksan ko iyon. Kung hindi ko pa agad kinagat ang ibabang labi, ko ay baka sumigaw na ako sa harapan ng utusan ni Dan. Inaasahan ko na ito, pero, mas damable ang pagkawasak ng puso ko kaysa noong una ko iyon matanggap. Nilalaman noon ang annulment papers namin ni Dan. At pirmado pa niya. Tila ba ay tinakasan ako ng hininga noong mga oras na yon. Ang tagal kong pinagmasdan ang papel na hawak ko. Ang bilis ng pagkaguho ng buong mundo ko. Gusto ko sanang sabihin na, Dan, let me explain everything first before you decide, pero, paano? Kinurot ko muna ang sarili ko para makabalik sa huwisyo. Hindi ko napapansin na nakatuon na ang tingin sa akin ni Jeronimo. Lumunok muna ako bago magsalita, ang bilis, ha? I made it sound like I was joking. Pero, ang sakit. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang awa sa akin. And I don't like the feeling. Kumusta na nga pala siya? I was pertaining to my husband. Or, ex-husband. He's okay, ma'am, matipid nitong sagot. I know, with someone else. Tumango ako. I can see it. Noong nasa Amerika ako ay tiningnan ko ang mga litrato nila noong kasama niya.
Balita ko, ang babaeng kasama ni Dan ay anak ng isa sa mga malalapit na kaibigan ng kanyang ama. And through their eyes, all I can see were love and happiness in contrary of what happened to our marriage. Ngayon ay mas nakita ko ang maaliwalas na Dan. Hindi kagaya noon na tila ba ay dala niya ang buong mundo. Mas lalo akong nadudurog sa naiisip ko. Tama nga, ang isang relasyon ay nagtatagal depende sa kung paano alagaan ng dalawang panig ang isa't isa. And sadly, I was the one who didn't take care of my husband that enough. Ang alam ko lang ay saktan siya ng saktan. Sige, Geronimo, sabi ko pagka tayo, isinilid ko na sa bag ang naturang envelope. I will just seek an advice first to my attorney. Ma'am Thina, tawag niya, tumayo na rin. Tandaan po ninyo, mahal na mahal po kayo ni Sir Dan. Minahal, pagtatama ko, nanginginig ang boses. Sumisikip na ang dibdib ko. Damat, I have to go. May pupuntahan pa ako. Nagpaalam na ako sa kanya. Akala ko ay tapos na siya ngunit hindi pa pala. Magtatagal po ba kayo rito, ma'am? Tanong niya, umiling ako sa binatang nasa harapan ko. No, pumunta lang ako rito para bumisita sa dad ko. Bakit? Nginitian niya akong bigla. Wala naman po, ma'am. Okay, kung wala kang sasabihin, I'll really have to go. Ihahatid ko na po kayo, ma'am, maginoong alok niya, saka tumayo. Umiling ako. You don't need ta. Nginitian ko siya, Geronimo. Po, nagtataka niya akong tinignan. Thank you for reminding that Dan used to love me. What I've said was not purely sarcasm of with some bitterness. I just want to thank those people who appreciate the love of my ex-husband for me. Ako kasi, sa nakalipas na panahon, hindi ko man lang iyon nakakitaan. Sa halip, iyong mga kamalian pa ang mga napuna ko noon. Hindi na ako nag-aksaya ng oras at nagmamadali na akong umalis. Noong natiyak ko na sa may kalayuan na ako ng Gilligans ay napahawak ako sa railing doon, huminga ako ng malalim, saka pinalis ang mga luha na gusto nang kumawala sa mga mata ko. Sumandig ako sa railing na iyon, hawak-hawak ang dibdib kong naninikip pa rin hanggang ngayon. Nanunuot pa rin sa aking alaala ang nilalaman ng papel na iyon. Pakiramdam ko ay anumang oras ay mapapaupo na ako nang hindi ko mamamaliin dala ng panghihina. Damn, I really hate myself. Ako ang nang iwan, tapos, may gana pa akong makaramdam ng ganito, na ako ang higit na nasasaktan.